Hello po sa inyong lahat mga ka-pioneers. May malaking balita po para sa ating lahat. Kamakailan lang po ay in-announce ng Pi Network Core Team ang isang mahalagang security update. At ito po ay ang pagdaragdag ng two-factor authentication or 2FA sa kanilang wallet. Isa itong hakbang upang palakasin ang security ng mga pioneers at masiguradong maayos po ang pag-transfer or paglipat ng ating Pi coins sa mainnet blockchain. Ngunit, paano nga ba ito makakaapekto sa presyo ng Pi coin? At ano po ang maaring asahan natin bilang mga Pi holders at investors sa update na ito? Kaya yan po ang siyang ating aalamin sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy, ay pakibasa na lamang po ang disclaimer dito sa ibaba ng ating screen. At ayan, simulan po natin sa kung ano po ang ibig sabihin ng 2FA dito sa Pi Network. Yan, sa mga hindi po nakakalam, ang two-factor authentication or 2FA ay isa po itong security feature na nagdadagdag ng karagdagang layer ng proteksyon sa ating account at saka wallet. Sa bagong update na ito ay kinakailangan po ng mga pioneers na mag-set up ng 2FA gamit ang kanilang email upang maipagpatuloy ang migration ng kanilang Pi coins sa mainnet blockchain. Ayan. Sa madaling salita or madaling sabi ay hindi lamang po password ang gagamitin upang ma-access ang wallet. Kakailanganin din ang confirmation mula sa isang trusted email address upang makasiguro na ang may-ari lang talaga ang may access dito. Kapag hindi po natapos ng isang user ang 2FA process, ibabalik po ng Pi Network ang kanilang Pi coins sa mining app sa halip na tuluyang ma-migrate sa mainnet. Ayon po sa opisyal na pahayag ng Pi Core Team, ayan, ang 2FA at saka Pi return features ay idinisenyo upang mapanatili po ang seguridad ng mga pioneers, yan, yung mga Pi ng mga pioneers at ang kanilang accounts. Yan, dahil ang blockchain transactions ay immutable at ang Pi wallet ay non-custodial, ang mga features na ito ay nagbibigay po ng dagdag na protection upang matiyak ang Pi coins at mapunta lamang sa tamang may-ari ng wallet. Kaya ito po yung posibleng dahilan kung bakit may ilang mga pioneers ang nakaranas na bumalik sa kanilang mga mining app, yung kanilang mga minina, imbis na ito po ay mapunta sa kanilang wallet. Ayan, kailangan pong i-set up yung 2FA, yan, two-factor authentication. Ngayon ay ano naman po ang epekto ng update na ito sa presyo ng Pi coin? Yan, dahil po sa announcement ng 2FA update, nakitaan po ng bahagyang pagtaas ang presyo ng Pi coin, kung saan ito po ay nag-bounce mula po sa critical $1 na support level. Ngunit may posibilidad ba na muling lumakas ang presyo nito? Ayan, meron po tayo nakikita na chart dito. Ayan, ayon po sa mga eksperto, yan, sa market analysis ay meron daw pong dalawang senaryo na maaring mangyari dito. Yan, unang senaryo ay bullish at pangalawa ay maaring bearish. Yan, pagdating po sa bullish scenario, kung magpapatuloy po ang positibong momentum, maaari pong mag-breakout ang presyo ng Pi coin mula po sa $1.2 na resistance level. At ito po ay maaaring umabot sa 1.25 hanggang 1.30 na price range sa maikling panahon. Ang pagtaas po ng buying volume ay maaaring magdulot ng mas mataas pang presyo. Ngayon sa ikalawang scenario, kung saan ay bearish scenario, kung hindi po nito malalampasan ang resistance level at babagsak po siya sa $1.10 na support level, possible po itong magpatuloy sa pagbagsak sa price range na 1.05 hanggang 1.02. Yan, sa kabila nito ay nananatili pa rin pong positibo ang pananaw ng maraming investors sa hinaharap ng Pi coin. Ngayon ay ano po ang epekto ng token unlock?
Ayan, token unlock naman po tayo sa presyo ng PiCoin. Ayan, ang isa pang mahalagang bagay na maaari pong makaapekto sa presyo ng PiCoin ngayong buwan na ito ay ang unlocking ng halos 129 million na PiCoins na may halagang $175 million. Karaniwan kapag malakihan po ang release ng isang token, nagkakaroon po ito ng selling pressure na maaari po magdulot ng pagbaba ng presyo. Dagdag pa rito ay nananatiling usap-usapan sa Pi Network community ang posibilidad ng exchange listing. Hanggang ngayon po ay wala pang opisyal na pahayag mula sa Binance o iba pang mga malalaking crypto exchanges kung kailan po magiging available ang PiCoin sa kanilang platform. Ang kawalan po ng listing ay nagdudulot po ito ng market uncertainty na maaari pong makaapekto rin sa presyo nito. At ayan, bilang panghuli ay ano naman ang aking masasabi tungkol dito. Para sa atin na bahagi po ng Pi Network, ang 2FA update ay isa po itong malaking hakbang upang mapanatili ang seguridad ng ating PiCoins. Masisiguro po nito na walang ibang makaka-access ng ating mga funds maliban po sa atin mismo. Ngunit pagdating po sa presyo, kailangan nating maging maingat dahil po sa malaking bilang ng mga PiCoins na marirelease ngayong buwan. May posibilidad po na baka bumaba ang presyo ng PiCoin kung maraming holders ang magbebenta agad. Sa kabilang banda, kung magpapatuloy po ang adoption at saka support para sa Pi Network, maaari namang tumaas ang presyo nito sa hinaharap. At sa kabuuan, ang 2FA update ay isa po itong positibong hakbang patungo sa mas ligtas at maaasahang Pi Network ecosystem. Ngunit pagdating po sa presyo ng PiCoin, ito po ay patuloy pa ring magiging volatile depende sa supply at demand ng market. Para po sa mga pioneers na may holdings or hawak ng PiCoins, mas mainam po na maging maingat at maghintay ng mas malinaw na direksyon bago gumawa ng malaking desisyon sa pagbebenta o pag-iipon ng PiCoins. At syempre, lagi po nating tandaan, huwag pong mag-invest ng higit pa sa kaya mong mawala. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.